lalaking guro sa Caloocan walang awang minolestya raw ang kanyang 11 anyos na estudyante at ang masaklap. Ginawa raw ito sa loob pa mismo ng eskwelahan. Dahil dyan, nagdulog ng reklamo ang ina ng biktima sa resibo para masampakan ang kaso si Sir at matigil na ang pang-abuso. Lumapit sa resibo ang concerned citizen na si Ramel Motita kasama ang ina ng biktima na itatago namin sa pangalang Gretchen. Ayon kina Ramil at Gretchen, tila bukod sa mga lesson, may ibang natututunan sa eskwelahan ng estudyante na si alias Nathan. Ano ang basihan para kung magkaroon tayo ng ganitong klase ng reklamo? Meron pong mga screenshots na talagang may relasyon. Umuwi ang bata ng may sugat sa lips, mga 2 beses. Tapos marami siyang mga chikinini. Ilang screenshots ng pag-uusap ng guro at ng estudyante ang nagsilbing resibo ni Gretchen. Sinubukan daw ni Gretchen na kausapin ang anak pero ayaw nga po magsalita ng anak ko. Kaya nahirapan din po akong humakbang. sa pangintulot ng kanyang ina, nakausap namin ang 11 taong gulang na si Nathan. Ayon kay Nathan, August ng nakaraang taon nang maging teacher niya ang guro na si Teacher Dindo, hindi niya tunay na pangalan. Ayon kay Nathan, lumabas na sa classroom and talking stage ng kanyang guro. Yan sa chat po, yung una po, kala po trip na siya, kaya nakisabay na lang po. Yung break, nag-I love po siya, gano'n. Parang namimiss niya po ako, gano'n, yung hug ko, gano'n. Pero December 2023, hindi raw inasahan ni Nathan ang ginawa ng kanyang teacher. Yung magugas po ako ng kamay, parang sinara niya po yung pinto. Tinutulak ko po siya yung kaso, mataba po at tsaka malaki. Ang pangyayari, nag-iwan daw ng matinding trauma sa batang si Nathan. Nilalayo ako na po siya. Hindi ko na po siya parang kinakausap. Tuwing utusan lang ako, doon lang kami magkikita. Diretso, uwi na ako. Gusto man ni Nathan na magsumbong, pinili na lamang daw niyang manahimik para makaiwas sa gulo. Kasi po, bata pa lang po ako. Nagsumbong po ako one time. Ako pa po yung pinagalitan. Parang ako pa po yung may mali. Kasama ang resibo, nagpasya na ang pamilya ni Nathan na formal na magsampa ng reklamo laban sa guro. Teacher Dindo, ready ka na bang maturuan ng leksyon? Narito po tayo ngayon sa Caloocan City Police Station Headquarters. Personal po nating sasamahan ang biktima. Kasama po yung kanyang guardian. Dito mismo sa Women and Children Protection Center para ho doon sa formal na paghahain ng reklamo. Napakadelikado kasi sabi nga yung mga teacher, yun yung magiging tatayong magulang ng ating mga anak pagdating sa school. So paano kung yung katulad niyan, yung mga teacher ang magbabiolate sa ating mga anak? Which is napaka-vulnerable nila kasi wala silang control doon, ang mga estudyante walang kalaban-laban. Gusto ko rin po siya magparasahan sa ginawa niya po sa akin. Masinsilang kinausap ng mga otoridad ang bata. Umpisa, ang hirap siyang mag-disclose ng information sa amin. Una nga, naglalay siya. Sinasabi niya na walang nangyari sa kanila. Pero after thorough interview, doon nga, na-disclose niya na merong nangyari sa kanila 4 times. Pinamedical na namin siya. Tapos, kukuha lang kami, mag-gather kami ng mga evidences at magsasampa kami ng complaint sa fiscal's office. Pagkatapos po na makumpleto ng Women and Children's Protection Desk ng Caloocan City Police Station ang mga dokumento, tayo ho ay tutulak na ngayon sa Prosecutor's Office para ho sa formal na paghahain ng complaint ng partido ng biktima laban ho dito sa inirereklamong guro. Noong araw ding iyon ng February 2, formal na sinampahan si Teacher Dindo ng kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Kasama ang resibo, nagtungo si Gretchen sa eskwelahan para formal na bigyan ng principal ng kopya ng reklamo nila laban kay Teacher Dindo. Pero hindi pumayag ang principal na humarap sa camera. Bakit lagi pa anak ko? Bakit palagi yung mga anak ko? Naman ang pangalan nila ako. Tingin naman nila sa akin. Nagbawa nagkulang naman yung pakikisama. Yung nakikisama ako sa inyo. Bakit ako sa inyo? Pero may galit na nakatago dito.
Ako may concept na may air to ha. Kung ayaw niya magsalita, hindi siya magsasalita. Pero this is a criminal case. Nire-rape ang isang 11 years old. Baka po pwede makausap ko po siya. Hiniling ng aming team na makapanayam ang inireklamong guro pero hindi nila iniharap si Teacher Dindo sa amin. Dahil tumanggi ang paaralan, inilapit ng resibo sa Department of Education, National Capital Region ang reklamo ni Nathan. Kausap ko po yung ating regional director kaninang umaga tungkol dito. Nakausap na niya yung division's office at gumagawa na po ng investigasyon. Ang sabi nga po sa atin, yung guro ay pinapareport na po sa office of the principal. Pinapa-fast track na po natin yung investigasyon dahil napaka-serious po o grabe no, paratang laban. At kawawa naman yung bata kung totoo nga. Sa ngalan ng patas na pamamahayag, ilang beses naming tinangkang hingin ang panig ni Teacher Dindo pero desidido siyang hindi magbigay ng anumang pahayag. February 22, 2024, ipinatawag sa Division Office ng Department of Education si Gretchen para formal na masimulan ang paglilitis sa kasong administratibo laban kay Teacher Dindo. Kasalukuyan ang suspindido ang guro habang gumugulong ang investigasyon. Ang pinag-usapan pa pong mas maganda ay yung hinahanapan na po siya ng schedule o para psychology siya, bibigyan na po siya ng ganun treatment. Samantala, nangako ang Department of Education na hindi maapektuhan ang pag-aaral ni Nathan. Tutulungan po siya no, ng mga guro at ng ating sistema ng alternative delivery modes para kahit po nasa bahay lang siya para iwasan ng trauma ay tuloy-tuloy pa rin po yung learning. Malayo-layo pa bago makamit ni Nathan ang hustisya para sa di umano'y naranasan niyang pananamantala. Pero ang mahalaga raw, nasimulan na nila ang laban para maturuan ng leksyon ang guro at hindi na muling makapang-abuso ng iba. Masaya po. Parang nabukasan po yung sakit. Maraming salamat po sa GMA 7 at lalo na po kay Sir Emil. Maraming salamat po.